Pinulsuhan ng mga mambabatas ng BTA Parliament ang mga residente ng Tawi-Tawi sa isinagawang public consultation ng mga panukala hinggil sa structural reform sa Bangsamoro bureaucracy na nagmumungkahi ng reorganization ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Ministry of Environment, Natural Resources and Energy at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ang News Now sa report. Inihayag ng mga residente ng Tawi-Tawi ang kanilang saloobin sa Parliament Bill Numbers 47, 48 at 102. Ang mga panukala ay nagmumungkahi ng reorganization ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ang MBHTE na itinuturing na pinakamalaking ministry sa BARM ay kasalukuyang nangangasiwa sa mahigit 1,120 public schools, 12 higher education institutions, mahigit 40 technical vocational centers at 365 madaris. Layunin ng proposed restructuring na mapahusay ang management at supervision sa iba't ibang education subsections. Ayon kay Saipo Espeliro, ang paghahati ng MENRE sa dalawang ahensya ay maaaring magpataas ng plantilla positions mula sa kasalukuyang 96. Samantala, sinabi ni Jameson Jalilul na ang paghahati ng MAFAR sa tatlong ahensya ay makatutulong upang matugunan ang mga operational gaps sa agrarian programs. Natalakay rin ang PB number 387 na nagmumungkahi ng pagbibigay ng fiscal autonomy sa Office of Settler Communities, Bangsamoro Information and Communications Technology Office, Bangsamoro Information Office at Bangsamoro Darul Ifta. Ipinahayag ng mga stakeholder na ang mga panukala ay may potensyal na magdulot ng mas accessible political participation, mas streamlined ministry operations, at mas pinahusay na serbisyo para sa farmers, fisherfolk at students. Nagpatuloy ang public consultation sa mga panukalang batas ngayong araw ng Huwebes para sa mga stakeholder mula sa Cotabato City, Basilan at Special Geographic Area. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.